Balikan po natin ang balita tungkol sa bus na hinagisa ng kahina-hinalang bag sa Pasay City kanina. Sa paunang investigasyon ng pulis, hindi raw bomba ang laman ng naturang bag. Sakit sa ulo naman ng mga motorista at commuters ang traffic na idinulot nito. Live mula sa Pasay City, may report si Chino Gaston. Chino? Jessica, inabot nga ng mahigit 4 na oras itong pag-aaral na ginawa ng mga tauhan ng Philippine National Police dito sa sinasabing suspicious package na natagpuan nga o nahulog sa taas ng isang bus dito sa kahabaan ng EDSA, kung saan sinasabi ng ilang saksi ay may nakita silang dalawang lalaki na nag-aagawan daw sa naturang bag bago ito nahulog mula dyan sa overpass sa aking likuran at nahulog nga dito sa bus. At dahil nga nag-indicate yung mga K9 units o yung mga aso na ginagamit nating pang-detect nitong mga bomba, nag-indicate ito at umupo. At ibig daw sabihin nito ay may maaring bomba sa loob nitong nasabing package, kung kaya't napilitan itong ating mga otoridad na isara yung magkabilang lane ng EDSA lagpas dito ng Taft Avenue. Pasado alas 8, nadat na natin na nagsuot ng bomb suit yung isang tauhan ng NCRPO, Public Safety Battalion, at lumapit dito sa nasabing suspicious package para kunan nga ng X-ray photo itong nasabing bag na naglalaman di umano ng bomba. Na nakuha na yung X-ray photo ay lumitaw na walang triggering device. At pero may mga nakikita daw ditong mga parang kahina-hinalang bagay gaya ng isang battery at ilang wire. Ginamit din, Jessica, sa unang pagkakataon, at least na aking nasaksihan, ng isang robot na di-remote control para makunan ng live feed ang hinihinalang bomba. Ngayon lang natin nakita ang ganitong uri ng gamit sa labas, na gamit na may robotic arm ito at camera. At sa ating pagkakaintindi ay pwede rin itong bumuhat at magpaputok ng diffuser para tuluyan ng ma-neutralize itong nasabing bomba. Matapos ma-develop yung sinasabing X-ray film nitong mga tauhan ng Explosives and Ordnance Division ng PNP, ay nakita ng mga pulis na walang triggering device, bagay na nag-udyok sa Pasay Police Chief na si Senior Superintendent Rodolfo Llorca na sabing 80% sure sila na hindi bomba nga ang laman ng package. Gayunpaman, inilagay pa rin ang bomb o yung suspicious package sa loob ng isang bomb basket para pag-ingatan lamang, no, dahil meron pa nga daw chance o may 20% chance pa na maaaring pumutok pa rin ito. Pero sa ngayon, natapos na nga itong krisis dito sa Pasay City at pinapasok na yung mga tao dito sa ating likuran. At maya-maya lamang, sabi ni MMDA Chairman Francis Tolentino na dumating din dito, ay bubuksan na ito. Nagdulot ito ng matinding traffic, Jessica, sa ating pagpunta dito mula sa GMA headquarters dyan sa Quezon City ay inabot tayo ng mahigit 2 oras at nakita natin yung traffic na umabot nga hanggang Cubao, ang haba o yung buntot nitong traffic na dulot nito pagsasara ng magkabilang lane ng EDSA dito sa Pasay City. Jessica. Nakakatuwa naman yung mga nasa likod mo, mukhang kasama sa stranded pero nakakangiti pa rin sila, no? Yung mga nasa likod mo. Pero Chino, ano ang laman ng bag? Sa ngayon, Jessica, hindi pa natin masabi, no? Dahil kinuha muna ito ng mga tauhan ng bomb squad para pag-aralan ng gusto. Pero batay doon sa sinasabi na nakita doon sa X-ray photo na kinuha nga nito ng mga tauhan ng bomb squad ay wala nga triggering device, bagamat meron daw battery at may mga wires na nakita doon sa loob ng bag, kung kaya inilagay pa rin ito sa bomb basket para pag-iingat sakasakaling ang bomba pa rin itong nasa laman ng package na ito. Okay, ito ba yung nakuna ng picture na nasa ibabaw ng bus? Kasi kanina meron din akong nakita na meron din nakasabit dun sa ilalim. Alam mo, Jessica, yung nakita natin ditong package o yung bag na sinasabi ay kulay itim, at nakita naman natin doon sa ibang pictures kanina, meron ding bag na parang tila kulay pink. Pero yung na nakita nating bomba na, yung nakita nating package o yung bag na nilapitan ng bomb squad ay kulay itim. Kung kaya hindi tayo sure kung isa lang ba ito ba sa loob ng pink na bag o magkahiwalay talagang package na nahulog nga dito sa taas ng bus. Okay, kasi kung ganon, Chino,
hindi nagkataon lang, no? Ang mga theories kasi kung ano-ano nang lumalabas. Baka may snatcher, walang mapagtapunan nung ini-snatch niyang bag, tinapon na lang dun sa bus na dumadaan. Pero kasi kung may bus dun sa tuktok kung may bag dun sa tuktok ng bus, tapos meron pang isa na nakasabit dun sa likuran ng bus, parang hindi ito nagkataon lang, parang sinadya. Jessica, mahirap din natin mag-conclude kung ano talaga yung nangyari dahil batay doon sa isang saksi na sumasailalim ngayon ng interview dito sa mga tauhan ng Pasay City Police ay may nakita daw siyang dalawang lalaki doon sa taas ng overpass na nag-aagawan ng bag at tila parang nawalan daw ng control itong isa sa mga lalaki kung kaya tumilapon itong nasabing bag sa taas ng bus at mabuti naman agad tumigil itong bus nung narinig na may kumalampag sa kanilang taas at dahil hindi nga sila sigurado kung ano nga yung laman ng bag, tumawag na sila ng mga otoridad na siyang nagdulot nitong standoff o parang krisis o tensyon dito sa Pasay City. Okay, mabuti naman at walang nasaktan, hindi nagpanik yung mga pasahero. Yun nga lang, nako, sobrang perwisyo ang dinulot nito. Hindi lang doon sa may Harrison, no, hanggang buong stretch ng Pasay na traffic ako kanina. Ito yung robot, Chino, na sinasabi mo kanina, itong pinapakita natin sa TV, no? Ito yung ginamit kanina na pang pinang x-ray doon sa bag, tama ba? Hindi, Jessica, nakita natin yan. Yan lang ngayon nagmamonitor ng live feed, no? Habang lumalapit nga itong tauhan ng bomb squad, ay nakasunod ito doon sa kabilang lane at kinukunan ng live video yung kanyang ginagawang pagkuha ng x-ray photo doon mismo sa bag na kanilang hinihinalaan. Okay. Pero yung pagkuha mismo ng photo ay tao pa rin ang gumawa. Bagamat sa ating pagkakaintindi, ito daw ang robot na ito ay kayang gamitin yung kanyang robotic arm para magpaputok ng tinatawag na diffuser para tuluyang masira yung bomb na hindi walang risk doon sa ating mga tauhan ng Explosives and Ordnance Division o yung mga tinatawag nating tauhan ng ating bomb squad. Okay, ayan. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston, at yung mga advice natin, yung mga nag-aantay po ng kanilang mga kapamilya, mga kasama sa bahay na hindi pa umuuwi, dahil po dyan sa matinding traffic na idunulot nung bag na inihagis dun sa isang bus, tumigil po yung bus na yon, ngayon pati traffic on both lanes, no, tumigil. So ngayon magno-normalize na ho siguro yung traffic in a few minutes or hours from now. So okay lang po kayo. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.